Magandang araw mga ka-recap, may ibabahagi na naman ako sa inyong kwento, tungkol sa isang batang inagawa ng kapangyarihan ng mismo niyang kapatid pero mas magandang kapalaran pala ang naghihintay sa kanya. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong kwento ay hayaang mag-iwan ng like, follow and pa-subscribe na din mga ka-recap para na may sipagin tayo sa pag-upload. Simulan na natin, let's go! Binuksan ng balyena ang napakalaking monito. Si Sub-Aro, na nakaluhod, ay nabalot ng ulap ng usok at alikabok na sinipa ng dagandong ng balyena, na nakabasag ng mga bintana ng gusali. Si Julieta, na nakabitin sa isang dagwang bahay uod, ay walang magawa, ang kanyang takot ay naramdaman. Nakatanaw ang mga ngipin ni Sub-Aro, nakakunot ang kanyang noo. Iniisip niya kung isa ba itong nilalang mula sa 5-star difficulty gate, makakagawa pa kaya siya ng makabuluhang pinsala. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, isang madugong anino ang lumalabas sa kanyang harapan, kung saan may lumabas na sandata. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa liwanag ng bahaghari, na naglalabas ng enerhiya habang ang isang sandata ay nagkatawang tao sa kanyang mga kamay. Ipinatawag niya ang Chisels of Heaven. Lumitaw ang mala-rocket na mga mata sa bibig ng balyena, matamang nakatutok kay Sub-Aro. Nagningning ang mga ito ng matingkad na pula. Pagkatapos ay inilunsad ang kanilang mga sarili patungo sa kanya, isang volley ng projectile ice, tulad ng nagniningas na mga rocket, na bumubulusok mula sa bibig ng balyena. Si Julieta, na bagbog at nasugatan, ay nagpakawala ng nakakatakot na hiyaw. Si Sub-Aro, nakakunot ang noo, ay inihagis ang pulang-pulang pait patungo sa langit. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang pulang batutes sa likod ng kanyang ulo, na pinagmamasdan ng mga projectile na inilunsad mula sa bibig ng balyena. Ito, napagtanto niya, ang pinakahuling sandata ng balyena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa intensity ng bahaghari, ang kanyang titig na ngayon ay uhaw sa dugo at determinado. Sa pagpapasya na gamitin ang isang katlo ng kanyang kapangyarihan, ang pulang heaven chisel ni Sub-Aro ay pumutok ng mahiwagang enerhiya. Umindayog siya ng may mabangis na lakas, na nagpakawala ng agos ng mga pulang linya na ganap na bumabalot sa asul na balyena at sa mga inilunsad nitong projectiles. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog, na nilamon ng apoy ang lahat. Ang napakalaking puwersa ay nagpadala sa balyena na umuurong, na napilitang lumiko at tumakas. Si Julieta, na may bagbog na pisngi, ay nanunood ng hindi makapaniwala. Si Sub-Aro, na nakataas ang chisel, ay napatingin sa gilid ng may lumabas na notification, Bloodied Blade Chisel of Heaven, ang MP ng user ay nauubos para sa bawat pag-atake ng laslas. Ang tumaas na MP ay nagpapataas ng bilang at lakas ng mga pag-atake. Itinapat niya ang pulang baton sa kanyang balikat, ang kanyang MP gauge ay nagpapakita ng 952 1,419. Kabisado niya ang mekanika ng armas, ngunit nag-iisip kung makakamit niya ang parehong epekto sa mas kaunting MP, hindi sigurado sa tumpak na pagkalkula. Kumunot ang noo niya, umaaligid pa rin ang alikabok sa paligid niya. Ang balyena, na napapalibutan pa rin ng umiikot na mahiwagang enerhiya, ay nagpasada sa pagitan ng mga gusali, ang kapangyarihan nito ay hindi nabawasan. Kumunot ang noo ni Sub-Aro sa pag-iisip, napakalakas ng amo na ito, at hindi na niya mapapayagan ang isa pang mapangwasak na pag-atake. Napapaligiran ng isang mahiwagang bahaghari na aura, iniunat ni Sub-Aro ang kanyang mga braso, na ginugol ang isa pang ikatlong bahagi ng kanyang MP. Sa isang matalim na pag-indayog, nagpakawala siya ng isang alon ng pulang enerhiya, na naghiwa sa hangin sa matalim, pulang-pula na mga linya, patungo sa balyena. Ang pag-atake, na sinamahan ng matagal na enerhiya ng chisel, ay tumama sa balyena, na patuloy na lumilipad. Lumitaw ang mga dagwang sugat sa buong katawan nito, isang agos ng dugo na umaagos sa lahat ng direksyon. Isang napakalaking alon ng tubig ang bumagsak kung saan nakatayo si Sub-Aro, nakaunat ang pait. Ang lungsod ay agad na nabasa ng malakas na ulan. Habang hamupa ang ulan, isang makulay na bahaghari ang bumalot sa kalangitan, na sumasaklaw sa isang residential area. Nagtinginan ang mga tao na may pagtataka. Napakamot ng ulo ang isang batang babae, na tataranta. Ipinapalagay nila na may nakatalo sa isang nilalang na hindi makamundo. Si Sub-Aro, hawak pa rin ang Heavenly Chisel, ay sinubukang tikman ang ulan sa kanyang kamay.
Basang-basa sa buto, itinaas ni Sub-Aro ang pulang pait, mukhang nakakatawa. May lumabas na notification, level 59 Sky Whale na talo. Nakatali sa kanyang kakon, nagtatakang nagmasid si Julieta, na manghanatila na talo ni Sub-Aro ang balina sa isang suntok. Si Sub-Aro, na nakatingin pa rin sa itaas, isang pulang apoy na kumikislap sa kanyang kamay, ay malamang na isang gold rank player, hula ni Julieta. Alam ni Sub-Aro na hindi tataas ang kanyang level para talunin ang isang nilalang sa labas ng gate, ngunit ang nabawasang pinsala mula sa ulan ay isang welcome bonus. Naikuyong niya ang kamao, kailangang maabot agad si Sika. Sumandal siya, ang kanyang pulang magic bots ay nagniningning ng isang pulang-pula na aura habang inilulunsad niya ang kanyang sarili sa hangin, ang mga piraso ng lupa ay sumabog sa kanyang likuran. Lumipad siya sa buong lungsod na parang isang superhero. Isang matandang lalaki, na nanunood mula sa kanyang balkonahe, ay namangha sa kamangha-manghang pagtalon. Itinaas niya ang kanyang telepono, na pagtantong nakakuha siya ng isang hindi kapani-paniwalang video. Sa kanyang social media, nakita niya ang bagong upload na clip, umaasang magiging viral ito. Nalipat ang eksena sa ospital. Ang mga nurse at surgeon ay nakipaglaban upang iligtas si Sika, ang kanyang mga vital sign na sinusubaybayan ng mga advanced na kagamitang medikal. Nakakonekta sa isang ventilador, isang luha ang tumuntan sa isang landas sa kanyang basang pisngi. Bakas sa kanyang ekspresyon ang matinding sakit. Nakabuka ang mga ngipin, nakakunot ang noo, buong lakas na lumipad si Sub-Aro patungo kay Sika. Pumasok siya sa morgue, itinaas ang puting tela na nakatikip sa mukha niya. Nakahiga roon si Sika, nakapikit ang mga mata, isang nakakaligalig na kapayapaan sa kanyang mga tampok. Ang paningin sa kanya ay nagpatigil sa lamig ni Sub-Aro, niyakap niya ang tela. Ang kanyang mga balintataw ay naninikip, ang kanyang mukha ay nagyelo sa takot. Napaluhod siya, nakahawak sa kama ng ospital, nakatutok ang tingin sa sahig, nag-aalab ang puot sa kanyang mga mata. Sinisi niya ang kanyang sarili, muling nag-play sa kanyang isipan ang sandali ng pinsala ni Sika, ang Rainbow Challenge, ang kanyang kasalanan. Nag-alab ang galit, ang imahe ng isang missing car arrow ay kumikislap sa kanyang harapan. Pagkatapos, sorpresa, naalala niya ang huling mga salita ng Ghoul King bago nawala, si Car Arrow, na nakaturo kay Sub-Aro, ay inutusan siyang gumamit ng Blood Usurper kung namatay ang kanyang kasintahan. Biglang tumayo si Sub-Aro, may lumilitaw na holographic screen habang hinawakan niya ang kamay niya. Nag-swipe siya sa iba't ibang mga simbolo, sa wakas ay tumira sa isang screen na nagpapakita ng passive skill, Blood Usurper, compound skills, uri ng pamagat. Sa kasalukuyan, isang kasanayan, Levi 20, ang nakuha. Tinapik niya ang paglalarawan ng kasanayan, Car Avar, ang konektadong manlalaro ay muling nabuhay bilang iyong kamag-anak. Kasalukuyang target, Anemia Sika, Levi 21. Natigilan ang mukha ni Sub-Aro sa gulat. Reborn as Kindred, ungol niya, puno ng hindi paniniwala ang boses. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Sika, pilit na inaalam ang posibilidad ng kanyang muling pagkabuhay. Bumaba ang timer, 15 segundo ang natitira bago mag-expire ang oras. Si Sub-Aro ay nagkaroon ng kaunting oras para sa pagmumuni-muni. Iniabot niya ang kanyang kamay, isang eskarlata na apoy na nag-aapoy. Gagawin niya ito, nagpasya siya. Isang demonyong pakpak, isang tanda ng kanyang determinasyon, ang naganap sa loob ng apoy. Isang nagniningas na pulang enerhiya, manipis na gaya ng mga sinulid, ang lumamon kay Sub-Aro habang siya ay nakatayong protektado sa ibabaw ng sayaka, ang enerhiya ay tumago sa kanya. Isang malaking kaibahan sa kanyang payapang, maputlang mukha, na ngayon ay may marka ng malabong pulang ugat, sa natitirang 8 segundo sa timer, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan, ang maningning ng ngiti ni Sayaka, tahimik siyang nagsusumamo sa kanya. Ang galit na galit niyang mga mata ay nagliliyab sa mga kulay ng bahaghari. Habang lumilipas ang mga segundo, sa zero, ang kanyang enerhiya ay naglaho, na nag-iwan sa kanya na nabigla at nawalan ng pag-asa, nabigo siya, o nagkaroon siya, isang biglaang kalabog ang bumulaga sa kanya. 2 babae, isang matangkad na blonde at isang mas maikli na may kulay rosas na buhok, ang pumasok, sumisigaw sa pangalan ni Sayaka. Ang nakakatakot nilang mga ekspresyon habang nagmamadaling pumunta sa kama ay napagtanto ni Sub-Aro. Ito ang mga kapatid na babae ni Sayaka na may ranggo na pilak, nakatingin siya, walang imik,
habang pilit nilang sinusubukang gisingin ang walang malay nilang kapatid. Tinakpan ng babaeng maputi ang kanyang mga mata at bumulalas ng malakas na ito nga ang dahilan kung bakit niya hinimok ang kanyang kapatid na ihinto ang pagsusugal. Ang pink-haired girl, luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, hinawakan ang gilid ng kama, nagsusumamo kay Sika na magising at hinihingi na malaman kung ano ang nangyari. Naikuyong ni Sub-Aro ang kanyang panga, may kirot sa kanyang dibdib habang pinakikinggan ang kanilang nakakadurog na sigaw. Matalim na sulyap sa kanya ang blonde na babae, lumingon para itanong, "Sino ka?" Sa sobrang takot at kalungkutan, pilit na hinanap ni Sub-Aro ang kanyang boses. Ang mga alaala ng pangako niya kay Sika ay sumagi sa kanyang isipan, ang panata na hinding-hindi magtatraidor o pababayaan ang isa't isa. Isang pangitain ng kanyang matengkad na ngiti ang lumitaw sa kanyang harapan, na sumisimbolo sa kanilang pagsasama bilang mga kasama. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Sub-Aro habang nauuto, "Magkasama tayo." Sa isang biglaang, matalim na paggalaw, ang blonde na babae ay sumugod sa kanya, inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang lalamunan at inipit siya sa dingding gamit ang kanyang bisig. Ang kanyang galit na mga mata ay bumaon sa kanya habang siya ay sumisigaw sa pamamagitan ng kanyang mga luha, na inaakusahan siya ng pagkaladkad kay Sika sa mapanganib na pakikipagsapalaran na ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumingin sa ibaba si Sub-Aro, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Nagpatuloy siya, tumataas ang kanyang boses, nagsasabing naging mas malakas sila upang bumalik at protektahan si Sika, ngunit ngayon ay tumatakbo na ang oras. Nakatingin kay Sub-Aro na may bahid ng luha sa mga pisngi, galit niyang tinanong kung bakit ang isang tulad niya ay napunta kay Sika. Ang babaeng kulay pink, umiiyak pa rin, nakakunot ang noo at naglabas ng ngipin. Ang blonde, si Seiya, ay itinaas ang kanyang kamao sa ibabaw ni Sub-Aro, ang kanyang boses ay matalas habang paulit-ulit ang kanyang tanong. Si Sub-Aro, nakaawang ang mga labi, hinanda ang sarili sa hindi maiiwasang pangyayari. Pagkatapos, bumungad sa kanilang dalawa ang pagtataka. Napabuntong hininga ang babaeng kulay pink ang buhok. Si Sika ay bumangon mula sa kama ng ospital, ang kanyang hubad na katawan ay nilamon ng iskarlata na apoy. Napasigaw sa takot ang babaeng kulay rosas na buhok, tinawag ang pangalan ng kapatid niya, Juan. Nagkatitigan sina Seiya at Sub-Aro, nakanganga ang mga bibig. Si Sika, nagliliyab sa enerhiya, ay umupo, nakayuko ang kanyang ulo. Isang pulang marka, na hugis pakpak ng demonyo, ang lumitaw sa base ng kanyang bungo. Sumandal siya, tumalon mula sa kama habang ang puting kumot ay nahulog, ang kanyang katawan ay unti-unting nababalot ng pulang ilaw. Ang mga itim na guwantes na may mahaba at matutulis na mga kuko ay lumitaw sa kanyang mga kamay, na sinundan ng pula at itim na bota. Nakataas ang kanyang mga braso, ganap siyang nagbagong anyo, nakasuot ng pula at itim na bota, shorts, at isang pang-itaas, na nagniningning ng pulang enerhiya. Isang iskarlata na liwanag ang kumikinang sa dulo ng kanyang hintuturo. Bigla siyang bumagsak sa sahig, ang kanyang maikling buhok ay humahaba sa isang kaskad ng itim na hibla. Isang mahaba, itim at pulang balabal ang dumampi sa kanyang mga balikat. Iminulat ni Sika ang kanyang mga mata, mga patayong pupil na nagliliyab na pula, at ang mga kulay rosas na guhit malapit sa kanyang mukha ay naging matingkad na pula. Ang kanyang dalawang kapatid na babae at si Sub-Aro ay nakatitig sa nagbagong babae, nanlalaki ang kanilang mga mata sa pagtataka. Si Seiya, nanginginig ang boses, ay nagtanong kung totoong buhay ang kanyang kapatid. Tig sa nagbagong babae, nanlalaki ang kanilang mga mata sa pagtataka. Si Seiya, nanginginig ang boses, ay nagtanong kung totoong buhay ang kanyang kapatid. Nagdilim ang mukha ni Sika, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakabagabag na intensidad habang hinarap niya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, ka-recap, pagpasensyahan nyo na ka-recap ang inyong lingkod sa kadahilanan kailangang kumayad at magtrabaho para sa pamilya. Sana'y huwag kayong magsawang magsubaybay ka-recap, maraming salamat at lagi kayong mag-iingat ka-recap, peace.